Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, medyo bad news para sa mamamayang Pilipino. Tungkol ito sa inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. Sa business news ng Philippine Star, ito po ang headlines. March inflation hovers at upper target survey. Okay. Iba't ibang economist, international and local economist, nagkaroon ng survey at karamihan sa mga economist na ito, they are convinced na for the month of March, tataas ulit ang inflation rate. Ito na po yung pangalawang sunod na buwan na tumaas ang inflation. Kasi nung January, medyo mababa, 2.8%. Kailan nung February, naging 3.4%. So itong March, tataas na ulit. Yun ang sabi ng mga economist. Okay, isa-isahin natin itong mga economist. Yung HSBC Global Research, ASEAN economist Aris Dakanay. Sabi niya, inflation would likely rose to 3.8%, mainly due to rising food prices. Tumataas ang presyo ng pagkain, lalo na bigas. Sabi ni Aris Dakanay, not only did retail rice prices remain at elevated levels, but rice prices increased further in March due to the ongoing risk of El Nino and the global supply crunch caused by trade curbs in India, the largest rice exporter in the world. So, yun po, daman-dama ngayon ng taong bayan, yung nasa laylayan yung pagtaas ng presyo ng bigas. But sa mga taga-Malacanang, yung mga gumagastos ng pera ng taong bayan na by the millions, billions pa kaya, baliwala sa kanila ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kasi hindi naman sila bumibili ng bigas na baliwala. Kahit abutin ng 100 pesos per kilo ang bigas, sa mga sumusweldo ng malaki, kumikita ng malaki, gumagastos na pera ng taong bayan, walay epekto sa kanila. But sa mga nasa laylayan, masakit na. May nag-text sa akin, sabi, General, inutusan ko ang aking apo, nagbili ng 5 kilong bigas. Nako, kakaunti ang nabili ng perang nabili ko. Ang mahal na ng presyo ng bigas dito sa amin. Ang alam ko, ang pinakamababang presyo ng bigas na ngayon is 60. I don't know sa inyong lugar, 60 to 80. Depende sa klase ng bigas. Okay, another economist, ING Bank, Senior Economist Nicolas Mapa. Sabi niya, inflation for March is 3.8%. So parehas sila sa HSBC. Sino pa ang mga economist? Ito, Moody's Analytics Economist Sarah Tan. Ang prediction naman ng Moody's is 3.9% ang pagtaas ng inflation by March. Dahil daw sa El Nino weather event, maraming na-damage na crops sa mga rice-producing countries. Okay? So, Security Bank, Chief Economist Robert Dan Roses, sabi niya, inflation is at 4%. Ako, ang taas na po yan sa ano.
Ito ang mahirap, pinag-uusapan natin, lalo na bigas, kasi yan ang importante, bigas. Kasagsakan ngayon ng El Nino. From El Nino, mag-transition tayo kaagad sa La Nina. Kulang ang ulan sa El Nino. Susunod kaagad ang La Nina, sobra naman ang ulan. And according to economists and farmers, agriculturists, yung ganyang weather pattern, lalong maaapektuhan ang agricultural production. So, bakit nagkakaganito ang ating bansa? Ano ang campaign promise? Ipababa ang presyo ng mga bilihin. Specifically, gagawin ko ang lahat para maging 20 pesos per kilo ang bigas. Ang daming naniwala. Isa ako sa naniwala na pwede. Bakit pwede? Bakit kaya? Kasi akala ko nung una, like father, like son. Kasi ang amahan, Marcos Sr., ang galing ng ginawa niya nung kapanahonan niya, 1970s, masagana 99. Very self-sufficient tayo sa bigas nung una. At tayo pa ang nagbebenta ng bigas sa iba't ibang panig na Asia. Kaya nung magpromesa ang candidate BBM na 20 pesos, ang target natin is gawin natin 20 pesos per kilo ang bigas. Nasaan na ngayon yung 20 pesos? Kaya dami na ang kanta ngayon, mga composition na nasaan na ang 20 pesos per kilo na bigas. Na kung tatanungin mo ang Pangulo, napaka-astig pa rin niya, kaya yan. Anong kaya? Kayang-kayang kalimutan. I don't know, nakalimutan na ba ang presidente yung kanyang pangako? O baliwala na sa kanya? Tapos, ano pa yung sinasabi niya? Sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. Galing magsalita. Last SONA. Malapit na naman mag-SONA. Anong sabi niya nung kanyang huling SONA? Napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin. Presyo ng bigas, napababa daw. Presyo ng karne, gulay, asukal, at iba pa. Kaya nating pababain. Paano? Sa pamamagitan ng kadiwa. Nasaan na ngayon ang kadiwa? Ang tagal ko nang naghanap ng kadiwa store. Magdadalawang taon na itong administrasyong ito. Ni isang kadiwa store, hindi pa ako nakakita. So, ito, balik tayo sa Grabe, El Nino, ang daming mga probinsya ang apektado. By the way, yung ating tinutulungan na Talaandig tribe, apektado ang kanilang tanim na sayote. Yung mamulaklak siya, then mag-turn ng bunga. Hindi na mabuo yung bunga lalaki. Why? Dahil kulang na ng ulan. Kaya apektado ang mga Talaandig tribe sa El Nino. So, medyo mahirap. Halos lahat. Mabibilang mo lang yung probinsya na hindi apektado ng El Nino. Kaya, tighirap ngayon. Sasabayan pa ng La Nina. Susunod na naman ang La Nina. Ano bang nangyayari? Pahirap sa taong bayan. May blessing ba ng Diyos sa administrasyong ito? Parang, I don't know. Nakakarma na ba tayo? Bakit? Nagkakahirap na. Imbis na bayan, babangon muli. Sino ang bumangon? Parang meron. May yumaman. Maging milyonaryo tayo lahat. Yes, naging milyonaryo sila. Kailan? Kakaunti lang silang naging milyonaryo. Kumusta yung million sa Pilipinos na umasa
Sa binutuhan nila na ibabangon muli ang bayan, ano nang nangyari? Nasa laylayan pa rin. Papaano na ang mga OFWs na umaasa na magkakaroon ng trabaho sa Pilipinas at uuwi na ang mga OFWs dahil napalayo sila sa pamilya? Ano ang nangyari? Wala pa rin, hindi pa rin makauwi kasi kakaunti pa rin ang trabaho sa Pilipinas. Yun po ang masakit na kalagayan natin ngayon. Walang magawa ang administrasyong ito sa pagkontrol ng presyo ng pagkain, lalo na ang bigas. Pataas ng pataas. Bakit? Ang mga smugglers nandyan pa rin. Bilang na ang araw ng smugglers at hoarders. Yun pa ang isang nabanggit sa SUNA. Anong bilang ang araw? Hanggang 2028 pala ang araw ng mga smugglers at hoarders kasi nandyan pa rin sila. Kawawa ang taong bayan.